Magandang umaga mga kapuso. Nakatakda ng bumalik ng bansa si pambansang kamao Manny Pacquiao mamayang hapon. Alas 4:30 ng hapon, inaasahang lalapag ang chartered flight ng Team Pacquiao sa airport ng General Santos City. At tulad ng mga nagdaan niyang laban, naghihintay sa kanya doon ang isang hero's welcome. Inaantabayanan na po yan ng kanyang mga kababayan sa Gensan. Tinutukan ang laban ni Manny Pacquiao at Brandon Rios sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kahapon. Sa Maynila, walang humpay ang sigawan ng mahigit 2,000 tao sa Tondo Sports Complex nang i-anunsyo ang pagkapanalo ng pambansang kamao. Nagkaroon din ng screening ng laban sa San Andres Gym. Doon nanood si Senador Jinggoy Estrada. Halos tumigil naman ang operasyon sa Villamor Air Base kung saan pansamantalang naninirahan ng mga evacuee mula sa mga lugar na silalanta ng Bagyong Yolanda. Mapa-evacuee, volunteer o sundalo tumutok sa laban at bumilid kay Pacman. Nagpaabot ng pagbati ang Malacanang kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon po sa palasyo, bukod sa pagiging kampiyon ng boxing, muling itina si Pacman ang bandera ng ating bansa na umaharap sa magkasunod na kalamidad. Pinagbubunyi ng buong bansa ang pagkapanalo ni Pacman na malaking karangalan sa Pilipinas. Inspirasyon daw ito sa muling pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Naging mainit na usap-usapan na rin sa internet ang labang Pacquiao at Rios kahapon. Libo-libo po ang nag-tweet ng blow-by-blow account ng bakbakan. Kanya-kanyang reaksyon din ng mga taga-suporta ng pambansang kamao matapos ang laban. Pero lahat nagbunyi sa kanyang pagkapanalo. Sa ibang balita, unti-unti nang nagbabalik sa normal ang buhay ng ating mga kababayan sa Leyte na sinalanta ng bagyo. Sa Tacloban City, nagsama-sama kahapon ng mga Katoliko sa isang prosesyon at misa. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan, nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos. Kaagapay nila sa pagbangon ng gobyerno pati na iba't ibang grupo at bansa na wala pa rin patid sa pag-aabot ng tulong. Ang China nagpadala ng mga karagdagang sundalong tutulong sa relief operations. Pinadala rin ng China ang isa nilang hospital ship. Bumagsak isang helicopter sa dagat na sakop po ng Obando, Bulacan. Dahil ligtas ang 2 dayuhang sakay nito na kagagaling lamang sa relief operation sa Tacloban City. Narito ang report ni Claire Delfin. Pabalik na kahapon ng Clark, Pampanga ang Amerikanong commercial pilot na si Captain James Eagles at ang kanyang boss at may-ari ng Sea Air International na si Captain Irene Dornier, isang German, matapos ang 2 linggong relief operation sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Pero alas 4 ng hapon sa karagatan sa may bandang Obando, Bulacan, nang bigla na lang daw nagkaaberya ang makina ng sinasakyan nilang chopper na pagmamay-ari ni Dornier at isa sa mga ginamit sa relief operation. You know, we were flying very high, maybe 1,000 feet or so when the engines failed. Only had maybe around 30 seconds before we hit the water, so I was able to grab the radio and just make a distress call. 1.5 oras daw silang palutang-lutang sa dagat na walang suot na life vest hanggang sa namataan sila ng C-130 aircraft ng US military. Hinagisan daw sila ng life raft kung saan sila sumakay at maya-maya ay sinaklolohan na sila ng mangingisdang si Danilo de los Reyes. Sana may tubig na rin yung ano nila yung rubber boat nila Yun, nung nilapitan ko, sabi ko, lipat na dito, nagmamadali, parang basa-basa, gutom, parang hindi malang nga. Dinala raw sila ni Mang Danilo sa Coast Guard Station sa Navotas. Binigyan agad ng makakain at medical assistance. So what we did is coordinated with other detachments para abangan sila. So here, we're happy na safe sila at wala namang galos. Lubos naman ang pasasalamat ng 2 banyaga sa lahat ng tumulong sa kanila. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Isang bata na sugatan matapos pasabugan ng granada ang kanilang bahay sa Mandaluyong City. Ayon po sa pamilya ng biktima,
Hindi ito ang unang pagkataong may nagtangka sa kanilang buhay. Narito ang unang ronda ni Bob Gonzalez. Exclusive! Sugatan ng isang bata ng hagisan ng Granada ang bahay nila sa Mandaluyong City mag-aalas 9 kagabi. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang isang taong gulang na bata, ngunit inabot siya ng shrapnel at tinamaan sa likod. May narinig akong mga kalansing muna. Ang dami ko dyan. 7 yung apo kong nanonood kami ng TV. Di ngayon, pagkatapos kong narinig yun, may sumabog na. Kaya dumapa kami lahat. Sabi ko, sinara ko lahat ng bintana, pinatay ko ilaw. Ang lakas eh. Nanginginig lahat yung 7 kong apo, nag-iiyakan. Sabi ko, wag kayo maingay baka. Kasi naranasan namin yung ang sumunod, baril naman. Narecover ng mga investigador ang mga fragments ng isang hand grenade at pin. Lumalabas na hindi pala ito ang unang beses na may nagtangka sa pamilya. Nitong Agosto, pinasabugan din ng Granada ang bahay ng isa pa nilang kaanak. Bukod dyan, isang lalaki ang walang habas na namaril sa compound ng pamilya. Tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 2 miyembro ng pamilya. Kung sino makita niya, tinitira. Takip na takip yung mukha niya. Hindi mo talaga siya makikilala. Paniwala nila, ang kapitbahay nila ang may gawa ng krimen dahil sa matagal nang iringan sa lupa. Sila lang yung may dahilan na gawin to sa amin eh. Unang-una, dun sa ng lupa. Lilipat daw muna ng bahay ang mga biktima, lalo pat na trauma ang mga bata. Patuloy na iniimbestigahan ng pangyayari upang alamin ang nasa likod ng insidente. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Certified Pac-Man fan ka ba? Aba, relive the winning moments ika nga dahil habang suot-suot ang ilang People's Champ apparel ng inyong idolo, panoorin niyo po ito. To all Pacquiao fans out there, easy to reach na ang inyong idolo sa pamamagitan ng mga memorabilia na ito. Bestseller raw sa tindahang ito ang kahit anong item na may pirma ng pambansang kamao. Rare daw kasi ang autograph ni Manny. Ang newest product namin is yung Pacquiao Reels Fight related sa laban ni Manny Pacquiao. Yung promotional shirts, cups, bowler, and then jackets. Tampok din dito ang mga Manny Pacquiao toys at relo. Kung gustong sundan ang forma ni Idol, makakabili ka dito ng t-shirts, caps, jacket, at pati boxing gloves. Meron ding body accessories at gym bags to accompany you while making yourself fit. Pero kung gusto mo naman balik-balikan ang golden moments ng People's Champ, may mga DVD at CD rin dito ng kanyang mga nakaraang laro na pwedeng-pwede niyong panoorin kasama ang pamilya. Pwede rin idagdag sa inyong home decor ang painting na ito. Ano pang hinihintay nyo? Get a piece of your idol with these Pacquiao memorabilia items. Ngayong Pasko, kabi-kabilang dekorasyon na makikita natin sa paligid at hindi mawawala yung mga giant Christmas tree. Pero sa Bangkok, Thailand, kakaiba po ang binuong Christmas tree ng mga estudyante. Yan ang largest human Christmas tree na pasok sa Guinness World Record. 852 students ang lumahok sa pagbuo ng human Christmas tree. Personal niyang sinaksihan ng isang judge ng Guinness. Hawak dati ng Germany ang record sa largest human Christmas tree. Sa Paris, France naman nagniningning ang mga Christmas decoration. Pinakamaliwanag po ang mga nakikita sa sikat na Champs-Élysées Avenue. Nilagyan po ng Christmas lights ang nasa 200 puno. Ang Eiffel Tower na puno rin ng mga kumukutitap na ilaw. Sa dulo ng kalsada naman, nagliwanag po ang isang giant Ferris wheel na may kilala o na mas kilala sa tawag na London Eye. Tuwang-tuwa ang mga bumibisita sa lugar dahil feel na raw nila ang Pasko. Binigyan ng pinakamataas na parangal ngayong taon ng Financial Executives Institute of the Philippines si GMA Network Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Siya pong hinirang bilang ING Finex CFO of the Year dahil sa kontribusyon niya sa tagumpay ng GMA Network. Ayon sa Finex, naging magandang halimbawa si Ginoong Yalong bilang CFO at kahanga-hanga rin ang mga ipinamalas niyang values. Kabilang ng integridad at katapatan. Ayon naman kina GMA Chairman at CEO Attorney Felipe L. Gozon at GMA President at COO Gilberto R. Duavit Jr., napakalaki ng kontribusyon na Ginoong Yalong sa pagpapayabong sa Kapuso Network.
Kabilang rito ang pangunguna sa matagumpay na initial public offering o IPO ng GMA Network noong 2007. Nasa awarding ceremony rin para suportahan si Ginong Yalong ang iba pang opisyal at board of directors ng GMA na sina Judith Duavit Vasquez, Laura Jimenez Westfall at Joel Jimenez. It's something that I really cherish simply because it's an award that you get from your peers and from a STEAM organization which is Phoenix. And it's not for me, it's for the whole GMA, especially the working force of GMA Network. Si Philip Yalong ay malaking bahagi ng ating success sapagkat siyang nag-handle ng mga financial matters natin and he was able to handle it very well. Being someone who works with Mr. Yalong on day-to-day basis, I am one who firmly believes that not only is the award very well deserved, but also long overdue. So we're all very, very proud. Ginawaran po si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon ng Outstanding Member Achiever Award sa larangan ng Mass Communication ng International Honor Society of Phi Kappa Phi. Ang Phi Kappa Phi ng University of the Philippines ang nag-iisang chapter sa Pilipinas ng International Honor Society, kung saan miyembro ang mga scholar at mga may mataas na karangalan ng makagraduate. Kumpleto po ang pamilya ni Attorney Gozon nang tanggapin niya ang parangal. Bukod kay Attorney Gozon, pinarangalan din ang ilan pang UP alumni na nagtagumpay sa kani-kanilang larangan. Ako ay very honored and of course very proud dahil napabilang ako sa mga very distinguished graduates of UP na puro mga eskola. Samantala, puntahan po natin sina Tony Pet at Love sa Sampaloc, Maynila para sa Pac-Man Victory Party. Tony Pet, Love! Ayan! Eto na, nandito na tayo sa Sampaloc, Manila! Oh, kung saan ang gym na pinag-trainan ni Manny Pacquiao ng bata sa narito Diba? pa rin. Riot din dito ang natin, mga congrats, fan Manny! natin. Congratulations, Manny! At eto na, kausapin ko lang. Iwanan mo na kita. Sige. Interview natin si Nanay Marilu Diniega. Ayan po, siya ay fan na fan. Tinan nyo naman, natapos na agad ang kanyang painting. Na ano ibig sabihin ng painting nyo? Oh, lahat ng kanya pinatumba nandiyan sa baba. Oh, nahanap ko dito si Mayweather nandito, kulay itim lang. Bakit to nilagay nyo si Mayweather dito? Lumabas siya. Lumabas ka na. Sabi nyo sa laban ni Manny. Wow, fantastic. Grabe. Ayan! Bukod dyan, pagkakausapin ka ng... Ito naman. Ate, ano ba pangalan mo, sir? Ergert Pamilosa po. At saka si sir? Banner Pamilosa. Opo, sir. Nakita natin meron tayong picture kasama ni Manny. Ito po, ilan taon na po si Manny nito? Bago siya lumaban sa championship. Okay. Ano po ba ang kanyang mga katangian nung bata pa siya? Nung nakita niyo po ba siya nung after a few years? May pinagbago po ba? Wala naman, maayos naman. Si Manny, dito siya lahat naglalaro, dito siya nagbibilyar, dito siya lahat ng bagay, dito siya nagkakaroke. Dito siya. Ano message kay Manny? Manny ha, ano bang pagbutihan? Masaya kami lahat dito, nagdiriwang dito. Katatapos na ng piyesta yun naman. Okay. So, iniimbita nila si Manny sa piyesta, bumalik daw sa sana. Totoo naman, dahil nga naman ang kakaiba ang pinakita ni Manny doon sa kanyang laban. And we're so proud of him. At parating nga sa mga lagi nasalanta ng Bagyong Yolanda. Diba? Yun ang Yan ang message niya para sa atin lahat. Ito, ang mga aspiring mga Manny, future Manny Oo, Pacquiao. ito mga Manny Pacquiao, future yan. May lalabas dyan, sigurado. Diba? Tibay ng dibdib, tibay ng katawan. Okay. Maya naman, hopefully makausap natin na live si Manny Pac-Man Pacquiao. At alam kami rin si Mami Junisha. Dito lang yan sa Unang Hirit! Congrats, Manny! The ceiling, the background project, what you feeling? Stick it, move, right hook, crunch. Stick it, move, the backman.
Good morning po mga kapuso. Ang ilang celebrities todo suporta po kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Unahin na natin si Enzo Pineda na nood mismo ng laban sa ni Pacman sa Macau. Nag-post siya ng Instagram video ng pagpasok ni Manny sa stadium. Maya-maya pa, nag-post naman si Enzo ng picture kasama si Jessica Sanchez, #ProudPinoy. At si Jessica Sanchez naman nag-post ng picture kasama ang misis ni Pacman na si Jinky. Ayan, yung picture ni Jinky at ni Jessica Sanchez. Gusto makita ng mga artista, Kuya Lar. Dapat nagpunta tayo sa Macau. Ano ba? Ang mahirap na kumuha ng flight at hotel daw, Kuya Lar eh. Uy, pero si Jessica talagang yung pagkanta niya ng dalawang national anthem, Oo. talagang halata mong kinareer talaga, di ba? At syempre pwede nga naman kasi half Filipino, although American citizen siya. Oh, thank you so much. You did a good job on both. At ito, kasama naman ni Primetime King Ding Dong Dantes, nanood sa Macau si Coach Freddie Roach at iba pa sa Team Pacquiao. Cool! At di ba nakapanood ng live sa Macau, nagpakita rin ng suporta kay Pacman si Dennis Trillo. Nag-post ng picture bago magsimula ang laban at nag-cheer kay Manny. Na-stress nga ako, Kuya Lar, hindi ko mahanap yung picture namin ni Manny kasi lahat nagpo-post sa Instagram ng pictures nila with Manny Pacquiao. Showing support, syempre. And winner via unanimous decision naman ang bonggang shoutout ni Isabel Daza sa kanya Instagram with matching picture ng laban on screen. Ayan. Cool. Magyang ilang international celebrities tulad ni Paris Hilton, nakiisa rin sa Pacman Fever. Nag-post siya ng picture sa Instagram kasama si pambansang kamao with #PacmanRules. Naging friends talaga sila no? Congratulations, Manny Pacquiao! Congratulations! At syempre, magbabalik pa po ang unang hirit. Diyan lang po kayo. Welcome back to Unang Hirit. Good morning, KL. Good morning, Luan. Oy, good morning, Vince Banaag. Good morning at sa mga kapuso nating nanonood. Ito pa ang aming may init na showbiz hirit ngayong Lunes ng umaga. Ang unang chika natin, Judy Ann Santos, buntis daw. Walang diretsong sagot ang asawa ni Juday na si Ryan Agoncillo sa issue ayon sa PEP. Hindi pa daw sila 100% sure pero hoping daw sila na masundan na nga ang kanilang baby Lucho. May appointment pa raw si Juday sa doktor. Ayun. Yay! At congratulations, Yay! Ryan, sa Advance. picture-picture. Napanood ko. Ang saya, ganda, no? Ang saya. Mag-guess siguro tayo doon. Sana, no? unang hirit. Samantala, iwas daw muna sa relationships at commitment si Jeneline Mercado. Kaya naman, sarado raw muna ang kanyang puso. Sa chika ng Philstar.com, sa trabaho muna at sa anak na si Alex Jazz ang focus ngayon ni Jen. Kaya deadma lang siya sa mga nangiintriga sa kanila ni Mark Heras na baka magkabalikan sila ngayong balik-tambalan sila sa isang bagong soap. Uy. Sabi ni Jen, hindi naman daw ibig sabihin balik-tambalan sila sa soap. Balik-tambalan din sila sa totoong buhay. Pero balay natin. Never say never. Chikang Hollywood naman po tayo, Hugh Jackman nag-alala nang may madetect na cancer cell ang mga doktor sa kanyang ilong. Sa isang markdown na nasa ilong ng Australian actor, nag-ugat ang lahat at ang diagnose ng specialist ni Hugh ay basal cell carcinoma. Cancer cells daw ito na maaaring mauwi sa skin cancer. Mabuti na lamang daw at naagapan. Kaya payo ng aktor, magpa-check up agad at gumamit ng sunscreen. Ayan. Oo, bawal na bawal din yung talagang sobrang tindi ng Iba na talaga ang araw ngayon. Oo. Samantala, isa ring karangalan sa ating mga Pilipino ang may mapabilang sa mga gaganap sa International Broadway musical na Miss Saigon. Kaya naman laking tuwa at proud na proud ang isa sa mga napiling kasama sa cast, ang ating kapuso na si Rachel Ann Go. Panoorin niyo po ito. Miss Saigon, one of the probably most spectacular productions of my entire career.
Isa ang internationally acclaimed musical play na Miss Saigon sa mga naging daan para maipamalas ng mga Pinoy ang kanilang angking galing sa teatro. Nobyembre ng nakaraang taon nang magdaos ng audition para sa nasabing musical play dito sa bansa. Sa dami nga ng mga nag-audition, mapaartista man o mga batikang theater actors, 3 Pinoy ang pinalad na makapasok sa final cast ng prestihiyosong musical play. At isa na riyan ang kapuso star na si Rachel Ann Go na napiling gumanap sa papel na Gigi. She has the first big moment of the show, and I'm really thrilled that we have found one of the leading star talents in the Philippines at the moment. She's a major recording artist and star on television, and she is going to come to London, a beautiful girl with an amazing voice, to play Gigi. They are not nice, they're mostly noise. They swear like men, they screw like boys. Kinakabahan ako pero mas nangingibabaw yung pagka-excited ko dun sa gagawin ko sa London. Excited ako matuto as an artist, as a person. Marami akong matututo ako magluto, maglaba. Pero then, I'm sure marami akong matututunan. Di lang mag-isa lang ako sa London. Sa darating na Marso, biyaheng London na si Rachel para simulan na ang paghahanda niya sa Miss Saigon na nakatakdang maipalabas naman sa Mayo sa pamosong Prince Edward Theatre. Humigit kumulang 1 taon ding mawawala sa bansa ang singer-actress kaya naman ngayon pa lang daw ay inaayos na niya ang lahat ng maiiwan niyang trabaho. Samantala, nagpaabot na rin daw ng pagbati sa kanya si Lea Salonga na minsan na ring bumida sa naturang musical play. Actually, kausap kami, sabi nga niya, hindi mababayaran yung experience na yan. So, sabi lang niya, enjoy the moment. Pati si Miss Isa Alvarez, sabi rin niya, enjoy ko lang daw yun. Hindi naman kaya nanghihinayang si Rachel na hindi sa kanya napunta ang papel ni Kim. Ang tanda ko na daw eh. I think I'm too old for the role. Sabi nga nila, kailangan talaga nila yung bata. And parang 10 taon na yung diferensya ko dun sa lead. Pero ako talaga, sabi ko nga, syempre nung umpisa parang nakagulat, but iba yung role na, yun na gusto ko talaga. And na-realize ko, it's really not about the role. It's about the experience that you will get from it eh. Bukod kay Rachel, 2 Pinoy pa ang napiling maging bahagi ng Miss Saigon. Ang Filipino-American na si Eva Noblezada ang gaganap bilang si Kim, samantalang ang international theater actor naman na may dugong Pinoy rin na si John Briones naman ang napiling gumanap bilang ang engineer. Nakakatuwa! yung Gigi. Ang ganda ng Galing! boses niya. At saka it's something to be proud of. Lahat sila, lead cast yan. Pinoy lahat. Ganon Diba? kagaling ang Pinoy. Galing. Congrats! Tuloy-tuloy naman ang victory party natin sa Barangay 468, Zone 46, District 4, Sampaloc, Maynila. Alam niyo ba, may tinayong boxing gym siya roon, si Manny Pacquiao, para sa mga amateur boxer. Ang ilang kabarangay din natin dyan, may mga memorabilia pa ng ating pambansang kamao. Eto, samahan natin sina Love at Tony Pet. Nandito pa sa Hello there! Ito na nga, kasama ko ngayon si Pinjane Manangkil. Ang nag-train daw sa kanila ngayon ay ang mismong coach, unang coach ni Manny Pacquiao. Sa mga oras ito, kakausapin natin siya. Sir, kumusta? Ano yung basa mo dun sa naging laban ni Manny Pacquiao kahapon? Sobra pong magandang pinakita ni Boss Manny. Oo. Sa tingin mo ba ano mga nakuha mong mga ginawa doon ni Manny na pwede mong i-apply sa'yo bilang isang aspiring na boxer? Ayun pong in or out yung pinakita niya. Yung galaw, maraming suntok tapos alis. Suntok, alis, marami. So, nagustuhan mo yung performance niya? Sobra pong gusto ko pa yun. Yan at syempre, eto na, isang formang Pacquiao naman dyan. Pakita mo nga sa amin formang Pacquiao. Ayun no, diba? Yan po ang formang Pacquiao, yung parang hindi bumibitaw ang kanya mga kamao sa kalaban. Eto naman, nagmamadali na para kay Tony Pet, pasok! Salamat lang! Eto na, balikan natin ang lugar kung saan nag-train si Manny Pacman Pacquiao nung siya ay bata pa. Nariyan si Monica! Go Monica! Go Pacman!
Okay, nakatutok pa rin ang ating kasamang si New. Yan, si Connie Season, dyan po sa Macau. Sa latest kaugnay ng pagkapanalo ni Congressman Manny Pacquiao. Connie! Season! Yes, Arnold, nandito pa rin tayo ngayon sa suite ng mag-asawang Manny at Jinky at inaantawayanan lang natin na lumabas si Jinky maya-maya lamang dahil nakausap na natin ito, gising na at nag-aayos na nga daw para sa ating interview sa kanila. Pero si Manny mukhang nagpapahinga pa daw, no? Pero inaantawayanan din natin, hopefully makausap din natin siya mamaya-maya pa, no? At base naman doon sa ating na-report din kaninang una nating pagpasok, no? Ay maganda pa rin syempre yung reception of course ng mga Pilipino na nakakita ng laban, ano, sa ating mga nakapanayam kahapon. Tuwang-tuwa, sabi ko nga, dulot-dulo yung ngiti talaga, no, mula dito sa Venetian Hotel, talagang parang ganung kalaki at saka hindi nila talaga makontain yung happiness. Like I said earlier, ito ay parang sumisimbolo yung pagkapanalo ni Manny sa hope, no, na ibinibigay niya at laking tuwa, no, para dun lalo sa mga problemang pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. So right now, ang ating prioridad, sabi nga ni Manny, ay ang makauwi muna, no? So sasabay tayo sa kanyang chartered plane ng around 1 o'clock in the afternoon. Ang alis namin dito sa Macau, patungo na sa Gensan. At from Gensan, may mga naka-line up of activities na rin nga para sa kanyang Heroes Welcome doon. So aabangan din natin yan, ibibigay natin yung detalye niyan, ano? At of course, inaantabayan na natin ang mga pahayag din ng kanyang may bahay na nakausap natin kahapon at nagpahayag, no, na medyo kinabahan daw siya at some point doon sa laban dahil nakita niya na matigas din talaga, no, at napakalakas ding tumanggap nitong si Rios doon nga sa mga suntok ng kanyang asawa. And nakita niya na medyo parang nasaktan din si Manny, no, doon sa kanyang isang punto na nasaktan siya doon sa may pagsuntok sa kanya sa kanyang jaw, no? So, yan din na Manny about it and sabi niya masakit pero kaya naman daw at nagugulat din siya dahil parang ang lakas din talagang tumanggap ng suntok nitong si Rios. Pero parang ang inaano nga niya is ang importante natupad niya yung pangako niya sa taong bayan, lalong-lalo na doon sa mga biktima ng bagyo at yan ang inaantabayanan natin. In fact, nakausap din natin yung mga Team Pacquiao. Sila ay mag-uusap na, wala pa silang binibigay na specific date kung kailan pero more or less sabi nga nila pagdating nila kaagad sa Gensan, bibigyan na nila tayo ng idea kung ito bang linggo na to ang kanilang alis. Pero alam mo, ang isa pa kasing nakausap natin ay si Jessica Sanchez. Nung nandun tayo sa loob ng locker ni Manny pagkatapos nung fight, dumaan ito at sinabi nga na pupunta rin pala siya ng Gensan by next week, no? At magmi-meet sila ni Manny. So hindi natin alam kung ito ba ay sasabay o mauuna muna yung pagpunta ni Jessica doon para sa kanyang programa naman for sa mga may hearing problem, ano. So yan yung mga antabayanan natin. Bibigyan namin kayo ng latest kapag labas ni Jinky, nagkakapilang daw ayon sa kanyang staff naman dito. So balikan natin mamaya yung mga interview natin kay Jinky o kaya naman hopefully, no, si Manny maya-maya. Balik mo na sa'yo dyan. Salamat, Connie. Tanong-tanong kami. Connie, mamaya uwi na si Pacman sa Gensan. Pero bago yon, ano yung plano nila dyan? Yes. Mare? Wala naman. Actually, alam mo, nag-impake na sila no, Susan. Ang balak talaga nila, magpapahinga lang muna. Talagang wala ng anything other than, of course, yung usual, no, na breakfast time, at saka yung kanilang, of course, pagpunta lang ng mga ibang mga dumadalaw dito, welcome pa rin naman, lalong-lalo na yung mga kasamahan ni Manny sa Congress. Pero apart from that, wala nang iba. Yun yung nasabi sa atin, ano. At kailangan din kasing pumunta na kami sa airport in about mga 2 hours before the flight. No? So, yun din yung inaasahan natin na alis natin siguro more or less mga 11 mula dito naman sa Venetian Hotel papunta sa airport or mga 12. Yung mga ganun yung sinasabi sa atin na pag-alis dito. At ang maganda dyan kasi makikita natin naman ano, ang pagsalubong ng mga kababayan naman ni Manny mamaya sa Gensan. Kasi basically doon ang diretso talaga sa Gensan muna yun yung inutos, doon muna siya mananatili. At may mga programa ayon kay Leigh Alves na nakatutok na rin doon sa Gensan. So abangan po natin yan. Connie, kamusta naman si Mommy D na talaga namang Pag-shopping? nakasaya pa? Nakasaya pa. Habang nanonood ng fight ng kanyang anak. Kamusta, nakausap po ba siya?
Oo, nakausap ko siya. No? Nandun kasi tayo sa locker ni Manny bago magsimula yung fight kahapon. At dumating nga ito, posturang-postura, hindi ba parang saya pa siya. No? At nakita natin na, na sabi nga gano'n, sabi niya, unang-una, meron tayong video na ewan ko kung nakita niyo na dyan, na pinipray over niya si Manny. Sabi niya gano'n talagang yun ay ang way niya of supporting Manny through dasal. At yun na syempre gusto-gusto din naman ni Manny, no, na pinagdadasal siya. Pagkatapos niyan, sabi nga ni Mami D, after the fight, dumiretso rin siya dun sa locker. Sabi niya, naku Manny, sabi niya gano'n, nahapo ako. Ibig sabihin napagod daw siya sa kakapanood dahil medyo kinabahan din siya. Gano'n din si Jinky, pero in the end, yan nga, masaya naman daw siya dahil nanalo ang kanyang anak. At maganda rin kasi sabi niya na nakita niya na, yun nga, si Manny ay wala pang papalit, no, sa larangan ng boxing. At yun din naman ang nabanggit din ni Coach Freddy Roach nung atin siyang ma-interview rin doon sa locker. Sabi niya, this only proves na wala pa raw napapalit nga sa ibang pangalan, sa larangan ng boxing, at kung gugustuhin nga daw ni Manny na patumbahin o i-knock out itong si Rios, kakayanin naman daw sana. Pero napansin daw natin, nung 12th round particularly, ay hindi na masyadong pinupuruhan ni Manny itong si Rios dahil nanaig pa rin, syempre, yung kanyang awa. At yan din mismo yun ang galing kay Manny nung nakausap natin siya after the fight. Susan? Connie, salamat ha. Babalikan ka namin mamaya. Shopping mo na lang kami. Alright, todo suporta rin ng mga celebrities sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ang ilan pumunta mismo sa Macau para lang manood ng laban. Ay iba naman sama-samang nanood dito sa Pilipinas. Panoorin niyo po ito. Tinutukan ng husto ng ating mga kababayan ng laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Brandon Rios kahapon sa Cotai Arena sa Macau. Ang ilang kapuso stars pumunta pa ng Macau para magpakita ng suporta para sa pambansang kamao. Ang magbabarkadang starstruck boys sa sina Rocco Nacino, Enzo Pineda at Steven Silva nag-post pa ng kanilang picture habang nanonood ng laban. At itong si Steven, nakuha pang mag-selfie habang nasa loob ng arena. Ang kapuso royal couples naman na sina Marian Rivera at Ding Dong Dantes, todo rin ang ipinakitang suporta. Nasa Macau ang primetime king na si Ding Dong at nag-post pa habang nanonood ng maaksyong laban. Habang si Marian naman, nag-post ng picture nilang dalawa ng pambansang kamao sa dati nilang pinagsamahang sitcom. Ang ilang international celebrities napahanga rin sa pambansang kamao. Si Jessica Sanchez na umawit ng pambansang awit ng Amerika at ng Pilipinas, nag-tweet na very proud siya para sa pambansang kamao. Gayun din ang American TV host na si Jimmy Kimmel. Hinangaan naman ng host na si Mario Lopez ang pagiging mapagkumbaba ni Pacman. At syempre tayo mga Pilipino naman ay nabuhayan sa muling pagkakapanalo sa laban ni Pacquiao. Ayan mga kapuso, live na live po natin mga kapanayam ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Congratulations sa inyong dalawa. Of course, Manny, congratulations. At balikan natin yung mga kasamahan natin sa studio dahil may mga katanungan mula pa mismo sa Tacloban na nagre-rejoice yung sa pagkapanalo mo. Go ahead, Igan. Okay, Manny, mensahe lang ulit doon sa mga Tacloban naka-monitor dito. Mamaya tatawagin natin sila. Okay, sige, ayan. Manny Pacquiao is back. Ayan. Pakiulit lang yung tanong. Sige. Nakikinig yung mga taga... Si Victoria nandun, ano? Victoria, kayo muna dyan ang magtanong. Nawala yung isa. Okay. Yung ilan sa napakaraming fans ni Manny Pacquiao. Ito si Kuya Cesar Cayano at si Kuya Butch Aruta. Si Kuya Cesar ay isang sign artist na idinrawing pa yung mukha ni Pacquiao para magkaroon ng moral yung kanyang mga kapitbahay. Si Kuya Butch naman ay isang dating boksingero na 45 minutes pa ang binyahe papunta dito sa Tacloban para lang mapanood si Pacquiao. At humingi lang tayo sa kanila ng mensahe para kay Manny. Kuya Cesar? Yes. Manny, una sa lahat, God bless. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng magandang buhay sa panahon ito. Despite sa calamity sa inyo at sa amin, magtanong ako, Manny, paano mo ba paano mo ba
maintain yung lakas mo at ang sharpness ng iyong isipan sa laban. Gayong sa oras na yon sa laban mo, dalawa ang ipinaglalaban mo. Hindi ka ba na-worried sa mga tao dito sa Tacloban habang nakikipaglaban ka kay Rios? Ano bang ginawa mo talaga? Anong sekreto mo? Sir, maraming salamat sa tanong at least masaya kayo dyan. Yung lakas ko nanggagaling siyempre sa Panginoon. Kung hindi ako bigyan ng lakas ng Panginoon, hindi tayo mananalo, no? At habang lumalaban ako, siyempre iniisip ko yung buong sambayan ng Pilipino, pati kayong lahat dyan mga naapektuhan ng bagyo. Ay inspired ako because maraming umaasa ng karangalan na may madadala ko. So at least binigay, pasalamat tayo sa Panginoon dahil binigay niya sa atin yung tagumpay, no? Kasi sa Panginoon naman talagang siyang nasa kamay niya yung tagumpay ng bawat isa, yung magandang kinabukasan natin. So all glory and honors us to God, lahat. Okay, Manny, uwi ka na mamaya. Si Igan to, no? Uwi ka na mamaya sa Jensen. Ang inaabangan kailan ang gagawin mong pagdalaw dun sa mga kababayan natin dun sa Tacloban? Talagang plano na namin yan. Pina-finalize na lang namin yung date, kung anong araw. Kasi mag-ano pa kami ng mga relief goods. May pang i-repack pa namin yung mga sardinas, bigas, lahat. At yung mga iba pa. Manny, si Ivan to. Una-una, kumustahin lang kita. Anong pakiramdam mo ngayon? Wala bang masakit? Okay lang? Okay naman. Okay, mukhang okay nga. Okay na tayo doon. Kaya na si Jinky. At tatanungin din natin si Jinky, of course. Ano ang pakiramdam ng isang misis habang nanonood ka kahapon sa fight? Siyempre, medyo kinakabahan kasi dalawang straight na talo tayo, no, nung fight niya, last fight. Tsaka yung kay Marquez at saka yung kay Marquez. Pero, nanaig pa rin yung pagiging strong ko na I am confident na mananalo talaga siya. Oo, lahat naman kami, alam mo actually Manny, nung nandun tayo sa locker kahapon, 'di ba, bago ka ng fight. Ang dami kong naririnig na parang nung nakita ka daw nila na lumabas at nakita nila yung aura mo, talagang sabi nila panalo na ang Pilipino. Ano ang masasabi mo, meron pa bang susunod kaagad na laban dito na pinaplano na kayo? Ang plano namin mga April, May. But hindi pa na-finalize kung sinong makakalaban. Baka dito rin or sa Amerika. Hindi pa sigurado. Mag-uusap pa kami ni Bob. So ngayon, ang plano natin na pag alis dito, diretso ka agad sa Jensen. Meron daw mga nakahanda na sa'yo doon na Heroes Welcome din, Manny. Nakahanda na sila ng Heroes Welcome. Oo. Kailan ka naman daw dadalaw sa Manila? Tulad nung dati, kasi parang nabitan yung mga taga Manila, di ba? Dapat, pagkatapos ng fight, diretso ka ng Manila eh. Schedule siguro. Kasi pagdating sa Jensen, abala na sa nung mga relief goods. Jinky, kamusta naman? Siyempre, marami din nagtatanong, no? Hindi naman naka-apekto sa pagbubuntis mo. Siyempre, yung tension nitong boxing, sanay na? Yeah, sanay na ako. Hindi lang itong fight na buntis ako. Yeah. So, ang inyo daw, Manny, balita ko ito ang pampaswerte. Kahapon nakita natin na talagang nagyakapan kayo, pakita lang natin ngayon, syempre gusto namin makita, okay lang ba na talagang yung inyong kiss na na para pang pabuera. Kiss daw eh, nire-request nila yan. Ayun. Ka-sweet talaga. Oo, alam mo,
sabi ko nga sila ang new sweetest couple that I know ngayong mga araw na ito. Kasi pagka nakita nyo sila, si Jinky sinusubuan si Manny kagabi niyan. Pagkatapos ng fight, Jinky, ano ang mga request ba sa'yo ni Manny after nito? Meron ba kayo pupuntahan? May lakad pa ba kayo ng pamilya? Ano ba? Siyempre, yung mga anak ko, siyempre, puntahan ko sa Manila. And then, pinaplano namin yung bakasyon namin sa Israel or ngayong December sa bakasyon ng mga bata. Wow. Oh, so Manny, mensahe mo na lang doon sa ating mga kababayan na tuwang-tuwa, no? Natumatalon ha. Dulot-dulo yung ngiti eh pag nakita nating lahat sa yung pagkapanalo. Manny? Maraming salamat sa lahat ng ating lahat ng ating mga kababayan, lalo na dyan sa Tacloban area at sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong dasal at suporta at pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa Kanya ay nagtagumpay tayo, nakamasaya tayong lahat dahil binigay sa atin yung karangalan. So, thank you talaga sa walang sa pagsuporta. Manny, may pahabol Siyempre, pasalamat ako sa ating Vice President Binay and to our President Pinoy. Maraming salamat. Oo, syempre nandito rin yung Team Pacquiao na parating loyal na sumusuporta sa kay Manny, ano, sa lahat ng laban. Yay! Ayun, so... Manny, may pahabol yung mga fans mo sa Sampaloc. May tanong pa si Igan, ano? Dahil ipapasok ko lang yung mga fans niya sa Sampaloc, Maynila. May gusto itanong si Ariel Delgado, isang boxer. Ariel, tanong mo kay Manny. Bakit hindi mo na-knockout si Rio sa laban? Diretso, di ba? Ano nangyari? Ito din. Amo, di siya nakasagot, oh. Matibay si Rios. Matibay rin. At hindi natin na napabagsak pero ang dami niyang sumakit ng kamay ko eh. Sa kakasuntok. Okay, meron pa isang tanong. May isa pang tanong. Dito to, sumakit yung kamay ko sa kasuntok pero... Oh? Congratulations. Pakita natin ha. Ano ka ba? Konti lang, konti. Pero mas masakit ang mukha niya ngayon, Manny, I'm sure. Sigurado. Kasi sumakit yung kamay ko eh. Cute! Okay, may isa pang taga-Tacloban. Manny, may tanong din sa'yo. Go ahead. Yeah, taga-Tacloban to. Go ahead. Tanong. Taga-Tacloban. Manny, ako si Butch Aruta. Ang tanong ko sa iyo, Manny, higit sa lahat, bakit ikaw si Reyes ang nag-adjust ng kanyang estilo. Samantalang ang inaasahan ko, ikaw ang mag-a-adjust. Dahil si Manny si Reyes, kuwan siya ay fighter siya. Ikaw naman ay naging slugger. Pero maganda, Manny, ang ginawa mo. Talagang tugmang-tugma na tatalunin mo talaga siya sa estilo na yon. Yun, Manny. Okay. Hintayin natin sagot ni Manny. Salamat, Bots, at sa tanong mo. Yung pinaghandaan ko kasi yung style ni Rios, kung anong ginagawa namin sa training, nagawa namin doon sa fight. No, yung side by side yan ang ginagawa namin sa training. Depende kasi dalawang style ang inanda namin para sa kanya. Kung maaring may posibilidad na tumakbo siya or sumugod siya. So may iba-iba kaming option kung anong style ang pwede namin gamitin. Depende sa magiging style niya. So yun ang naging style niya. So kaya counter punch ako. Kaya alanganin din siyang pumasok. Okay. Love, may pahabol pa, Love. Wala sa studio. Meron pang isa si Marilu Diniega, ma'am. Hello, sir. Congratulations, sir.
Sir, ano po ba yung pinakamalasakit na suntok na natanggap nyo kay Rios? Alam mo, may round doon, isang round doon na talagang nahilo ako, tinamaan ako. Yung tinamaan ako sa kanan ng hablig niya na kaliwa. At talagang nahilo ako. Gumalaw yung flooring. Gumagalaw yung flooring. Mani, sa kabanda tinamaan? Dito ako tinamaan. Dito. Yun nga. Alam mo, yan yung isa sa mga adorable traits talaga ng ating pambansang kamao, no? Kahit na nasa tuktok siya ng tagumpay, no? Napaka-humble pa rin, ano? Talagang ginagawa niya yung kanyang pagiging Kristiyano, ika nga, hindi ba? Sa kanyang pamumuhay. Connie. So, Manny, muli, message. Kasi alam mo, pasensya ka na, ang dami naming message na gusto sa'yo dahil sabik na sabik silang makita sa'yo eh. Connie. Dito ngayon dahil proud na proud kami dahil ikaw ay isang Pilipino, ikaw na naman ay nagkapagbigay sa amin ng karangalan. Ano yung pwede mong sabihin muli para makapag-encourage lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na namumroblema ngayon sa lanta ng bagyo? Pinaka-importante po sa lahat ay yung relasyon natin sa Panginoon, no? Kailangan lagi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin at hindi tayo mapapahamak at hindi tayo pababayaan. Pag nasa panig ka ng Panginoon, nasa side ka ng Panginoon, lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Basta tayo ay may relasyon sa Kanya. So, maraming salamat mga kababayan ko sa pagkakaisa, sa pagdadasal para sa karangalan ng ating lahat. Hindi ito para sa akin. Ibigay natin lahat ang credit lahat sa Panginoon because of God na masaya ang lahat dahil sa tagumpay na ibinigay niya sa atin. And remember, to all of you, in unity and purity, there is a victory. Yay! Maraming salamat Amen. po. Thank you. Manny! Thank you, Jimmy. Thank you. Manny! Yeah, ako din lubos nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin, sa suporta ninyo, sa dasal ninyo, at saka, syempre, huwag tayo makalimot sa Panginoon dahil apart from Him, we can do nothing. So, Amen. Alright, Manny, May meron monitor pang pa si sasabihin si Jinky? Igan. Okay. Mukhang lucky charm yung pinagbubuntis si Jinky. Ano ba yung girl o boy? At may pangalan na ba, Manny? hindi pa po namin alam. Hindi Ay, pa. pangalan niya. Boy ito, boy. In Jesus' name. Ano pangalan? Anong pangalan May niyo name na, iniisip? oh. Meron ba? Kasi meron na kayong queen. O baka may king naman kayo this time. Paplanuhan pa namin. Biblical yan. Ganun ba? Sige. So, meron pa kayong tanong? Okay na, Connie. Congratulations ulit sa ating pambansang kamo. Thank you. Ayan. Alright. Congrats. Alright. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa inyo. Salamat. Salamat sa t-shirt. Okay, maraming salamat, Connie. Pilar. May pasasalamatan din po kami rito, Connie. Kasama ka rito. Ayan. Ito yung tinanggap natin kagawin mula sa PMTC Star Yay! Award. Best Morning Show Host. Salamat po. At Congratulations sa lahat. bukas na tayo magkita-kita dito lang sa Unang Gabi!